nakakahiya ang ating mga policemen na nasasangkot sila sa um, pinagbabawal na substance na naibalita nung kahapon. Kahapon ito. Actually, napanood ko na to kahapon, kaya lang wala lang talaga ako time i-share sa inyo yung aking opinion at ako ay busy. Bakit kailangan natin ito i-share? Na naibalita naman na sa malaking platform sa Pilipinas ng 24 oras. Bakit kailangan natin ulitin dito sa channel na maliit na katulad sa channel ko? Alam nyo guys, may mga pagkakataon na ang iba sa atin hindi na nanonood ng balita. Most of us now are in YouTube, TikTok, Facebook at iba pang SOCMED. Una, because nawawalan na sila ng tiwala sa mga mainstream media. So, panoorin natin itong balita nung isang araw. Nakakahiya ang ating mga men in uniform, specifically dito sa ating mga kapulisan, na siyang magtatanggol sana sa mga mamamayang Pilipino, pero eto sila mismo ang mga abusado. Inampahan ng reklamo ng Justice Department ang 30 pulis na nagsabuatan umano kaugnay sa halos 7 bilyong pisong drogang nasamsam noong 2022. Okay. 30 pulis, 30 pulis ang nagsabuatan. Pero mo yan, ang dami. 30. Napakadami nitong mga numero ng ating mga kapulisan na siya sanang pagtitiwalaan na sumbungan ng mga ordinaryong Filipino para sa mga gumagamit ng pulburon. Pero eto sila mismo ang nangunguna sa malaking balita na inilabas ng 24 oras. And remember guys, this is 2022 pa nangyari. Ngayon pa lang uusad yung pagsampa sa kanila. So let's continue. Pineke umano nila ang buy-bust operation at pag-aresto sa kanilang kabaro. Fake. Palabas lang yung pag-aresto dito sa kanilang kabaro na kunyari ay makukulong. This is way back 2022 itong peking arrests na nangyari sa mga kapulisan. Itong involved na 30. This is 2022. Kaya lang naman binabalita ngayon kasi ngayon pa lang sila sasampahan. Ewan lang natin kung naibalita na ito sila noon. Sa palagay ko hindi. Ngayon lang ito lumabas. So meron na nito, hindi na nakatiis ang kanyang konsyensya at inilabas na niya ang totoo. O meron na nito nag-inform sa mga totoong pulis na hindi tiwali sa gobyerno o sa kanilang tungkulin, kaya ito na ilabas na balita. So let's continue listening. At may drogang hindi umano natuntun. Nakatutok si Iman Mayrina. Dahil sa mga kuhang ito ng CCTV noong October 8, 2022 sa Tondo, Maynila, kung kaya naharap sa reklamo ngayon ang 30 pulis. Kita rito si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo ng PNP Drug Enforcement Group o PDEG. Si Police Mayo, kunyari siya yung aarestuhin, ha? Please, tandaan natin ito, mga kababayan, mga OFW, kasi uuwi tayo sa kanya-kanya nating mga probinsya, parang hindi na tayo safe. So tandaan, itong si Mayo, yung nandyan na nakaputi ng shirt, ay siya yung kunyari aarestuhin. Habang inilalagay ang dala niyang paper bag sa kanyang sasakyan, laman umano ang 2 kilo ng shabu. Kasunod dito ang pag-aresto sa kanya ng mga kabaro niya sa PDEG. Pero kita rin ang ilang beses siyang pinaglabas-masok sa opisina at ilang maleta ng pinaniniwala ang siyabong inilabas at ang tila pinagparti-partihan at nilagay sa magkahiwalay ng mga sasakyan. Ang umano'y anti-drug operation hindi inireport at hindi rin dokumentado. Okay, bago natin ituloy-tuloy kasi kailangan natin 'to himay-himayin kasi masyadong mabilis yung balita. Hangga't hindi mo pa ulit-ulit na panoorin, hindi mo maiintindihan. Malaki yung kanilang magiging pera dito
kapag silang 30 o 30 policemen nagkontrabahan at ito ay maitulak sa mga kanto-kanto kasi nga sa panahon ngayon, napakamura na lang at naglipanan na sa tabi-tabi yung mga powdery substance na yan, malaking parte ang kanilang makukulimbat dito o magiging pera. Tapos yung mga tulak na kanilang uutusan, yun yung mga maliliit lang ang kikitain. Sila dito yung limpak-limpak ang kikitain. Kaya nakakatamad o nakakabagot na bakit ito ginagawa ng kung sino pa yung ating tinaguriang magtatanggol. Sila din yung pala itong mga nangunguna sa ganitong kalakaran. Saan pa tayo o kanino pa tayo maniniwala kung ganito kadami numero ang lumalabas ngayon ng ating mga taga-protector o protector ng mamamayan ay sila din ang nangunguna pagdating sa kabulastugan. So, diretso po tayo. Sa halip, idineklara ang isa umanong buy-bust operation bago mag-alas 5 ng hapon laban sa isang empleyado ng opisina na hindi si Mayo. Si Mayo naman pinalabas na nahuli di umano sa isang hot pursuit operation madaling araw kinabukasan. 990 kilos ang shabu na nagkakahalaga ng halos 7 bilyong piso ang nabawi mula sa anti-drug operation. Biro mo yung 7 bilyong piso na once na mabenta ito, ilang buhay ang masisira, ilang kaisipan ang magiging lutang dahil dito sa itutulak ng mga mastermind na ating mga kapulisan. Particularly itong 30 policemen. Sila din yung nagtuturo para maging lutang yung mga kababayang makakabili nitong worth 7 billion of white powdery substance. So, very sad. Very sad na ganito ang balita na nasa ano sila, nasa headlines ng 24 oras. Kaya pala yung mga ibang mga kapulisan natin ay ang bilis yumaman, ang bilis magkabahay, ang bilis magkabili ng mga sasakyan, na mga hindi pipitsugin na mga sasakyan. Dahil pala dito. Once na mailabas nila ito, maibenta nila ito, sila yung yumayaman, sila yung umaangat, samantala yung gagamit o makakabili nito ng mga maliliit na uutusan nila pagtulak at gagamit din kasi syempre pag nagtutulak ka, gagamit ka na rin. Matitemtar ka na rin gumamit. Yun yung mga kawawa. Dahil sa kalakarang pagtutulak o paggamit, makakabiktima sila. Makakabiktima sila. Ito na yung mga pagplano sa pagmomolestya ng mga kabataan, ng mga matatanda, ng mga lola, at mga ordinaryong mga mamamayan na umuuwi ng gabi at mga estudyante. See, kung gaano kalaki ang damage na nangyayari sa ating mga kababayan dahil mismo ang ating mga men in uniform, specifically ang mga pulis na ito ang involved sa mga krimen. Tinatayang 400 kilo pa ang hindi na natuntun kung saan napunta. Ang kunwaring buy-bust noong October 8 at kunwaring pag-aresto kay Master Sergeant Rodolfo Mayo noong October 9 ang bahagi ng mga basehan sa pagsasampa ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ng mga sangkot na pulis. Dahil sa kunyari na yan, pinaglaruan nila ang kanilang sinumpaang tungkulin. Napakahirap magpulis. Napakahirap pumasa sa criminology. And aside from that, yung pagsusunog nila ng kilay nung sila ay nag-aaral pa. Yung training na kanilang pinagdaanan.
Hindi ba nila naisip yun? Na ipinapakain nila sa kanilang mga anak? Ang galing sa maduming gawain, ang galing sa maduming kita? Hindi natin maintindihan kung bakit kailangan ng mga pulis na ito ang haluan ng kasamaan ang kanilang sinumpaang tungkulin. May pananagutan ba dito ang ating gobyerno? Ginagawa ba nila ito dahil sa napakaliit na sahod? O ginagawa nila ito dahil gusto nila agad yumaman? Ang sayang yung mga retirements ninyo. Katulad niyan, 22 pa ang active. May nagbitiw na hindi man lang niya nakuha ang kanyang benefits sa kanyang pag-retire sana. At yung mga nag-retire na, swerte lang nila naka-retire sila. Pero ang problema nito, once na mapatunayan na talagang involved sila dito, masasayang yung kanilang mga pension. Magkakaroon sila ng punishment dito sa kanilang pension. For sure, meron yan silang kaharaping mga penalty kung ano man, kung tatanggalin ang kanilang pension or hindi natin alam. Pero once mabasahan sila ng sentensya, sayang. Lalo na itong 22 active na mga pulis. So let's continue again. Sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ng mga sangkot na pulis. Inaalam din kung kalakaran na ang ganitong sabuatan ng pulisya. It seems that it became a standard procedure ng mga ilang elements ng PNP na magkaroon ng mga drug haul, re-report ng konti, ibobodega ang marami. It shows, that's why I said a grand conspiracy of a criminal enterprise. 22 sa mga sangkot na pulis ang aktibo pa sa serbisyo. Nagbigay na po siya ng instruction po sa kanyang staff po na i-under restrictive custody na po itong 22 na active na PNP personnel at disarmahan na po pending the possible issuance po ng warrants of arrest. 5 naman ang retirado na, 2 ang na-dismiss at 1 nagbitiw na. Hindi pa rin sila lusot sa kasong kriminal na isinampa ng DOJ. Hindi rin lusot si Noy PNP Chief Rodolfo Azurin dahil siyang isinasangkalan ng mga nakatataos sa opisyal na may kinalaman sa operasyon. Sinusubukan pa namin siyang kunan ng pahayag pero dati na niyang itananggi ang aligasyon ng cover-up. It is our theory, but not proven. Sayang. You know? Sayang talaga ang mga ginawa nilang paghihirap sa kanilang mga piniling profesyon. Dahil hindi naman madali at talaga ang pumasok sa criminology. Sinasala ang mga nag-i-enroll sa criminology. Bakit kaya naisipan nila itong gawin na dagdagan ng kakaibang o extra activity ang kanilang mga profesyon? Okay naman ang sahod ng pulis. Nagkakasya nga yung mga laborer, yung mga construction workers natin. Nakakakain nga sila ng sakto. Ito pa kaya na government paid? Hindi ko lubos maisip na bakit talamak ang mga ganitong klaseng gawain ng mga kapulisan. Wala na tayong pagtitiwalaan, wala na tayong pagsusumbungan kung ganito ang ginagawa ng ating mga kapulisan. So nakakalungkot kasi hindi lang ito once nangyari. Even doon sa kay PRRD tukhang program noong PRRD time. Mga pulis din ang mga sangkot kaya dumami noon ang mga nadamay o dumami ang mga sinasabi nilang EJK o extrajudicial killing because of the policemen. Sila din ang mas malaking involvement. Why? Kasi sa ganitong kalakaran, ayaw silang ikanta ng kabaro nila. Tinitimbog na nila yung mga maliliit hanggang doon sa kanilang kabaro din para hindi na maglabas pa o hindi na kumanta pa sa mga nakakataas o sa mga
alam nilang hindi sang-ayon sa kanilang ginagawa na mga kabaro din nila. Yun ang nangyari. Kaya dun sa investigasyon ng EJK sa Senado o sa Kongreso pa man, hindi ako sang-ayon ng mga aligasyon ng ating mga mambabatas na lahat isisi kay PRRD. Yung mga nangyaring nadamay itong mga inosenteng mga mamamayan. Why? Because ang tumira din yan sa kanila at nagpain o nagbigay ng tanim o tinaniman, yung nagtanim din sa mga yan ay mga pulis na mga tiwali. Kaya dumami ang mga nagurgur kasi sumabay sila doon sa tukhang. Para hindi na sila ikanta kasi PRRD ang namumuno, sila na mismo ang gumugurgur dito sa mga tulak nila at sa mga kabaro nilang alam nilang hindi mapagkakatiwalaan. Malungkot na balita ito para sa mga Pilipino dahil makakarating ito sa ibang bansa na mga ganitong klaseng balita na ang protektor ng mga pulburon user ay ang ating mga policemen na katulad nitong na mga nahuli na 30 kapulismen. So, inaano natin ito, inuulit-ulit natin ito, doon na ipalabas na ito sa big screen, sa mainstream media, sa 24 oras. Inuulit-ulit natin to dito kasi may mga taong ayaw na magtiwala sa mainstream media. Mas marami ang kanilang oras sa social media katulad sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook kaysa sa doon sa manood sa mga mainstream media. Kaya natin ito kailangan ulit-ulitin para na rin sa kaligtasan ng ating mga estudyante, ng ating mga ordinaryong mga laborer na naglalakad sa kalsada at bigla na lang mapagtitripan ng mga gumagamit ng pulburan at ito mismo mga pulis ang sangkot sa mga ganitong krimen. So yun lamang guys, nagbigay lang tayo ng opinion. Maraming salamat at sana ay ipakalat natin tong mga ganitong mga usapin para suriin natin mabuti ang ating mga kapulisan na dapat pagtiwalaan. Maraming salamat and I'll see you on our next video. Bye for now.